Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay tungkol dito sa kumakalat na bayad pirma para daw sa pagbabago ng ating konstitusyon o ang ating saligang batas. Ngayon, sino ba itong mga nasa likod nitong pagbabago ng saligang batas natin? Kasi kung inyong maaalala, nung nakaraang administrasyon kay Pangulong Duterte, isa yan sa mga pinapriority dapat ni Pangulong Duterte na mapalitan ang ating saligang batas. Pero sa kasamaang palad, hindi nga umusad masyado yun dahil hindi ito hindi ito pabor para sa mga kongresista. Pero ngayon, ito, nagkakaroon ng people initiative daw na gusto na raw ng mga tao na magpalit na tayo ng saligang batas. So, panoorin po natin yung balitang ito. Mga kapatid, huwag pong basta-bastang pumipirma sa mga dokumento. Sa Quezon City at Bicol, may mga nagpapapirma raw kapalit ng pera o ayuda pero tungkol pala sa petisyon kaugnay ng pag-amyenda sa batas o charter change. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nitong Sabado nang ipatawag ang mga solo parents sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma lahat sila sa isang papel. Tinanong ko kung ano yun. Ano daw, ayuda daw. Anong ayuda? Anong klase daw po ng ayuda? Ano, pera. Ganon. Magkano raw? Pagkakaalam ko, 3,000 eh. Hindi na raw binasa ni Ana ang nasa papel, basta't pumirma na lang siya. Pero nagulat siya nang ipaliwanag ko ito sa kanya. Kung voting separately or jointly yung Kamara at Senado para amyendahan yung saligang batas. Pero ngayon, ang gusto po nitong itinutulak na pinirmahan ninyong People's Initiative. Petition pala? Ang tanga ko. Dito makikita ninyo na talagang ang mga politiko po natin masyadong matatalino na talaga. At ginagamit ang mga kababayan nating mga mahihirap. Kasi kung makikita ninyo, mostly sa mga mahihirap po natin na umaasa sa mga ayuda, syempre, sino ba naman ang ayaw ng ayuda, talagang pipirma na lang. Hindi na nila babasahin kung para saan yung kailang pipirma. Basta sinabi lang na para sa ayuda, pipirma na agad. Tulad nitong nangyari dito sa isang ini-interview rito, di ba? Na hindi niya binasa na yung pirma niya pala ay para sa pagbabago ng ating saligang batas. So, dahil nga daw ayuda, pinirma niya kaya nga nagulat siya. Alam niyo, kung tutusin, dapat na talaga tayo magpalit ng saligang batas natin dahil napakaraming loophole o napakaraming hindi pabor para sa ating mga mamamayan. Mostly, ang saligang batas natin nakapabor lamang sa mga politiko at sa mga nakakaangat sa buhay. Bakit ko nasabi yan? Sa pa lang sa Kamara pa lang natin, sa mga congressman natin, na doon pa lang makikita natin na sila ang gumagawa ng batas, pero parang exempted, o talagang exempted sila doon sa mga ginagawang batas nila. So, napupunta lang talaga yung ang judgment o yung parusa dun lang sa mga maliliit nating mga kababayan. Sila talaga yung mas binibigyan ng sanction. Pero ang ating mga gumagawa ng batas hindi sila napaparusahan. Tulad na lang dun sa graft and corruption. Alam nyo ba na may limit lang para matawag na graft and corruption yung ikakaso sa'yo? Dapat hindi yata lalagpas ng, I think, 500 million yata yun. Parang ganun, 500 or 50 million. So, siyempre, kung ikaw naman yung politikong magnanakaw, para hindi ka pumasok dun sa limit, di bawasan mo, halimbawa, 50 million, di 49,500,000 na lang yung, 49,500,000 na lang yung nakawin mo, exempted ka na dun sa graft and corruption. So, doon pala makikita nyo na talagang medyo talagang sablay na sablay. Yun nga lang, sa panahon ngayon, wala sa timing.
Kasi mahirap ipagkatiwala ngayon yung pagpabago ng saligang batas kasi hindi sila open. Ano ba yung babaguhin sa batas? Unlike nung pinupush kasi ni Pangulong Duterte at ni Robin Padilla ngayon, ang gusto lang nilang mangyari is baguhin yung ating saligang batas sa pagpunta sa federalism, 'di ba? Doon kay Pangulong Duterte, parang after na parang exempted siya doon sa mangyayaring balasahan o nagkaroon ng panibagong eleksyon, hindi na siya kasama doon sa mga ihahalal. So panibagong panibagong eleksyon. Ngayon, dito naman kay Robin Padilla, yung sinusulong ngayon, ang gusto niyang mabago kung hindi maaprobahan is yung yung foreign policy natin na i-open sa mga foreign investor na pwede silang magkaroon o pwede silang bumili ng lupa rito sa Pilipinas. Kasi ngayon, sa nangyayari ngayon dito sa itong People's Initiative, doon na lang People's Initiative. Dapat ito sa mga taong bayan yung mag-initiate na palitan yung saligang batas natin. Pero ang nangyayari, iniisahan tayo ng mga politikong gumagamit ito. Tulad nito, di ba? Hindi sinabi kung para saan yung pipirmahan, basta sinabi ayuda lang. So, hindi sinabi ko itong pagpapalit ng saligang batas natin, itong tsa-tsa na to, is sino-sino ba parang ano ba yung ano yung format nito. Kasi ang mangyayari nito, ang kinakatakot nga ng iba dyan is parang yung termino nila, continuous lang, may extend pa. Ngayon iniiwasan natin dyan sa pagpapalit ng saligang batas natin, yung maging mabusisi dapat. At saka dapat yung mga hindi dapat bigyan ng mga term extension. Kasi nga maraming mga korap sa gobyerno natin na madadagdagan yung kanilang termino kung sakaling mapalitan yung saligang batas. Kasi sila rin yung gagawa niyan eh. So sila rin mabibigay ng kondisyon. Kaya nakakatakot sa panahon ngayon. Kumbaga parang ang hirap ipagkatiwala yung pagpapalit ng ating saligang batas dito sa mga politiko natin ngayon. Siyempre, hindi ko binasa, di ba? Basta lang ako pirma ng pirma. Hindi ko naman binasa kung para saan. Kasi pag sinabi naman kasi nilang ayuda is, sige. Ang petisyong pinapirmahan kay Ana, pareho ang layunin sa petisyong pinapipirmahan sa mga taga Bicol. 100 pesos ang bayad daw sa kada boto, ayon kay Congressman Edsel Lagman. Para ito sa isinusulong na People's Initiative, nang sa gayon ay imbes na magkahiwalay ay magkasama ng boboto ang Senado at Kamara, kaugnay sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Kailangan ng 3/4 ng boto para mangyari ito. Biruin nyo, may bayad Di ba dapat yan imbestigahan niya ng itong House of Representative tsaka rito sa Senate. Pero yun nga lang ang problema kung sa House of Representative mukhang malabo ma-imbestigahan niya kasi may kumpas siyang galing sa taas. So hindi na uusad yan para imbestigahan. So sa Senado lang tayo aasa kung ito bibigyan ng pansin na imbestigahan. Kasi dapat malaman to bakit kailangan magbayad kung People's Initiative yan. At bakit kailangan bayaran yung pirma ng mga, tulad yan, minimislead nila yung tao Diba? Sinasabi ayuda, pero para pala din sa pagpapalit ng saligang batas natin. So dapat to maimbestigahan to Kung represented ang People's Initiative ng 3% ng registered voters kada legislative district, mangyayari ang magkasamang pagboto kung manalo sa plebisito. Sa isa namang post online, tahasang tinutulan ni Davao City Representative Paulo Duterte ang People's Initiative para sa charter change. Nakarating din aniya sa kanya na pinangungunahan umano ni PBA Party List Representative Migs Nograles ang signature campaign sa lungsod. Wala namang sagot dyan si Nograles. Pati ang programa ng... Sana ito si Congressman Pulong Duterte, sana mag-privilege speech siya sa Kongreso na ipaalam niya itong nangyayaring to. Na hindi to dapat kasi hindi nga hindi napapasok to bilang People's Initiative dahil nga ito ginagamitan ng ng panloloko
ng mga politiko natin na tinatago nila yung pagpapirma dun sa ayuda. Na alam naman natin na talagang sila yung nasa likod nitong pagpapirma na to. Kumbaga parang harap-harapan na tayo niloloko. Iniisahan nitong mga politikong ito para lang makuha nila yung gusto nila. Sabi ko nga sa inyo, yung pagpapalit ng saligang batas natin, okay yan. Pero hindi sa panahon ngayon kasi mahirap ipagkatiwala gawa ng alam naman natin ang ating Pangulo, bihirang magsalita, bihirang ipagtanggol yung mga dapat ipagtanggol, at hindi nagdi-deny o hindi niya i-deny yung mga issue dahil nga wala siyang statement na nilalabas. Kaya sa ngayon, nakakatakot na magpalit ng saligang batas under ng administrasyon na to. Kasi nga, hindi malinaw kung ano yung ipinaglalaban nila, ano ba yung saklaw ng pagbabago ng saligang batas natin. Kasi, kung ang babaguhin lang is yung foreign policy natin, okay yun. Pero kung merong babaguhin tungkol sa pagpapahaba ng termino or sino yung papalit sa ipapalit nating saligang batas. Halimbawa, lumipat tayo sa federalism. Sino yung mga mamumuno? Yung nakaupo ba ngayon o boboto ng panibago? Kasi hindi malinaw eh. Unlike nung kay Pangulong Duterte at kay Robin Padilla, malinaw kung ano yung gusto nilang mangyari doon sa pinapanukala nila pagpapalit ng ating saligang batas. So, dapat maging mas mapanuri tayo kung merong papipirmahan sa atin na may lalapit na ganyan para sa People's Initiative. Dapat basahin natin yan bago pirmahan. So, sa Senado naman sana, imbestigahan din nila kung bakit ito ang ginagawang diskarte ngayon ng ating mga politiko. So, maraming salamat po.